Grabe itong chief engineer kong hapon mga idolo. Sinusulit talaga si Kuya Akoy. Pinakitaan ko kasi ng mga double classes na galawan. Kaya ito, may panibago na namang job order si chief engineer para kay Kuya Akoy. Ito yung bago nating pasyente mga idolo. Grabe naman yung gumawa nito. Tinalian lang, linagyan lang ng rubber. Okay na, si Kuya Akoy na daw bahala dyan. Ito mga idolo, linagyan na natin ng center. Nag-centering na dito si Kuya Akoy mga idolo. Ganyan ginuhitan na natin yung gitna mismo ng pipe mga idolo. Yan, papunta dito sa baba mga idolo. Ay, ganyan lang yung mga basic na galawan ni Kuya Akoy. Mga nasa 40% pa lang. Eto mga idolo, kinuha natin yung degree nito. Nasa 20 degree magkabilaan. Dito sa baba, 20 degree din. Latagan natin ng degree finder para malaman natin yung degree nito. Kita mo? I-align mo lang yung degree finder sa guhit. Okay na yan. Kuha mo na yung degree nito mga idolo. Pati dito sa baba, naka 20 degree yan mga idolo. Ngayon mga idolo, para makapag-marking tayo sa center ng pipe, kunin mo yung gitna ng dalawang bolt na to. So ito yung gitna. Ito yung center nila, di ba? Yan yung center. Kahit matahin mo yan, yan yung center ng dalawang bolt mga idolo. Pagkatapos niyan, latagan mo ng roller. Yung roller, tingnan mo ng maigi, dapat nakasentro sa pipe. Ganyan di ba? Center. Tingnan mo ng maigi na hindi duling, dapat center. Tapos dito sa kabila, yan i-center mo din yung roller mo sa pipe. Pagdating naman dito sa kabilang flange, ganun pa rin. Kukunin mo yung gitna ng dalawang bolt, tapos guhit ka ng ganyan mga idolo. Simula dyan sa intersection na yan, susukatin natin yan papunta doon sa flange mga idolo. Sunod, intersection to intersection. Susukatin mo rin yan mga idol. Sunod, simula intersection hanggang doon sa flange, susukatin mo rin mga idolo. So ganun lang kabisik mga idol. So pati rin dito, simula dyan sa center sa ibaba hanggang doon sa itaas, sukatin mo. Yan, yung distansya. Sukatin mo ng ganyan mga idol. Dapat tama yung sukat mo dyan mga idolo para hindi tayo magkamali. So ayan sukatin natin hanggang dito sa intersection. Bali nasa 1,293 millimeter yung sukat niya, idolo. Simula dun sa flange hanggang dito sa intersection, di ba? Sunod na susukatin natin mga idolo, intersection papunta dito sa kabilang intersection. Sukatin natin yan. Bali yung sukat na nakuha ko is 602 millimeter mga idolo. Simula naman dyan sa intersection papunta doon sa flange, susukatin din natin. Bali yung nakuha kong sukat is 467. Sunod naman na gagawin ko mga idol, gagamit ako dito ng short reduce 90 degree elbow. Dahil magkakat tayo dito ng 20 degree elbow. Special elbow to. Sabi ni chief engineer, paano mo ikakating yan? Tinuruan ko na naman yung chief engineer kong hapon mga idolo. Dati pala itong piping inspector. Kaya talagang tinuruan ko na lang. Ay talagang nagpasalamat dahil may natutunan na naman daw sa pinakamagaling na fitter sa barko. 0-0 galawan. Sabi ko, guhit ka ng ganito. Gamit ka ng eskwala. Tapos gagamit tayo ng degree finder. Sabi ko, ito gamit natin, degree finder. I-set natin sa 20 degree. Sabi ko, ayan 20 degree. Ngayon, gagawin natin, i-align natin dito sa marking. Sabi ko, ganyan i-align mo ng maayos yan. Sabi ko doon sa chief engineer kong hapon. Tapos, guhitan natin ng ganyan. Sabi ko, ganyan yung mikos-mikos na galawan ni Kuya ko sa barko. Nagdinamuhal na naman yung pinaka-animal na fitter sa barko. Sabi ko, eto na. Guhitan natin ng mahaba para talagang kitang-kita. Sabi ko sa chief engineer kong hapon. Sabi ko, eto na 20 degree na yan. Ngayon, itong elbow mo, yung dulo ng elbow mo, i-align mo dito sa guhit, sa marking yan, i-align mo yung dulo ng elbow, magkabilaan, pati rin sa itaas. Ngayon, sabi ko, ngayon, sunod na gagawin natin, markingan natin, gamit tayo ng eskwala, yan yung eskwala mo, ilatag mo sa gilid ng marking, doon sa may, doon sa may flooring, ganyan ilatag mo ng ganyan sa gilid, tapos markingan mo ng ganyan. Ay naku, tuwang-tuwa na naman yung chief engineer kong hapon. May natutunan na naman daw sa pinaka-animal na fitter sa barko. Eto, sabi ko, gamitan natin ng roller, tapos idugtong natin ng ganyan. Sabi ko, eto na. Kita mo, Chip? Sabi nyo, talagang iling na iling yung chief engineer kong hapon. Hindi makapaniwala sa galawan ni Kuya Akoy. Talabang double class is na galawan. Eto na, nakating ko na mga idolo. Yan kita mo, yan, 20 degree elbow na yan mga idolo. Ay talagang hindi makapaniwala na naman yung chief engineer kong hapon. Sabi ko, sunod yung pangalawa, ganyan mo rin. Markingan mo rin. Sabi ko, eto na.
Yan oh, nakat out na natin yung dalawang elbow natin. 20-degree elbow. At dito, linatag ko na. Mas maganda ilatag natin dito sa flooring dahil wala tayong pipe stand dito sa barko. Ito okay na to. Mikos-mikos na galawan mga idol. Kita nyo, sinusukat ko yan. Yan yung distance para sigurado mga idolo. So ngayon mga idolo, itaking natin mga idol. Siyempre 78 electrode gamit natin. Malakas humigop to. Kailangan chicken. Dapat straight, hindi tabingi. Kasi pag tabingi, malaki problema natin dyan mga idol. Nakita ni Chief Engineer yung mga plangkita ni Kuya Akoy. Talagang pangmalakasan daw yung mga plangkita na yan. Ito, nakita niya yung output ng welding ko. Ay talagang hindi makapaniwala. Sabi ni Chief Engineer, nagpra-practice ka yata, hey Peter ah. Sabi ko, hindi, puro map pa lang yan. Eto, mata-mata na pag-pit up ng flange mga idol. Wala na. Mata lang yung gamit ni Kuya Akoy. Nagtataka si Chief Engineer. Mata lang gamit ko. Sabi ko, yung mata ni Kuya Akoy, label bar. Eto na. Iskolahin natin ng ganyan mga idolo. Magkabilaan. Pati dito sa kabila, iskolado dapat yung flange, hindi tabingi. Eto na mga idolo. Na-fit up ko na yung dalawang flange. Ay, dito dol. Nagtakang-taka yung Chief Engineer kong hapon. Bakit daw labelado yung dalawang flange? Imata lang daw yung gamit ko. Dito mga idol, challenge na naman ako dito ng Chief Engineer kong hapon. Sabi niya, wag na wag mong iikutin yung pipe. Pakitaan mo ako ng 5G welding skill mo. Pakitaan mo ako ng 5G position kung paano mo hinangin. Sabi ko, challenge accepted chef. Manood ka para may matutunan ka sa pinakamagaling na fitter sa barko. Nagdinamuhal na naman yung pinaka-animal na fitter sa barko. Sabi ko, eto, tingnan mo yung islag. Islag pa lang, matik na chef. Oh, laglag yung islag. Parang chicks lang yan. Pag si Kuya Akoy, laglag talaga yung panty. Eto na, pinakitaan ko ng output ng welding ni Kuya Akoy. Kita mo, chef? Sabi ko sa Chief Engineer ko hapon, wala pang practice yan. Puro map, puro punas lang ng leaking ginagawa ni Kuya Akoy. Paano pa kung nag-practice ako? Sabay sabi ng Chief Engineer ko hapon, how to be your fitter. Huwag mo nang pangarapin maging si Kuya Akoy. Ito na mga idolo, na full weld ko na lahat mga idol. Ilalagay na lang natin. At ito, linagay ko na dito banda sa may bulkhead. Ito yung papalitan natin. Bali, seawater side ito ng freshwater generator mga idol. Siyempre mga idol, ako yung gumawa. Ako rin yung mag-i-install. Solo flight na naman si Kuya Akoy. Sinabihan ako kanina ng Chief Engineer ko hapon, ano, kailangan mo ba ng tulong fitter? Kailangan mo ng assistant? Sabi ko, ano alam mo sa akin? Mahina, kagaya ng mga basher ko dyan sa comment section. Hindi makapagtrabaho pag walang assistant. Eto na mga idolo. Ayan, nailagay ko na. Talagang swabing-swabe na naman yung pagkadali ni Kuya Akoy mga idol. Quality!